Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Take only what resonates. Ayan. By the way, sorry pala medyo lately hindi ako nakakapagpa-reading kasi medyo busy po ako nung mga nakaraan. I'll try my best na mag-reading sa inyo. And yeah, let's start your reading. This is for the sign of Virgo. So, by the way, sa mga hindi naka-follow sa akin sa page, hindi ko kasi na-i-announce dito, dun sa aming Facebook page, Madam P. Ayan. Doon ako nag-announce kung saan kayo pwedeng makapagpa-personal reading sa akin ng yung harapan. So, ito, kaya lang, ito na yung last day ko na ngayon na magbibigay ng reading ng face-to-face, as in talaga makikita tayo dito sa aming restaurant. So, hindi ko na siya i-announce dito. Pero doon ako sa page. So, sana naka-follow ka rin doon para sa susunod na magkaroon ako ng ganon ay ma-update ka. Ayan. Kasi yung mga nandun lang, yung nakapunta dito sa aming restaurant, Las Piñas, wala pong payment or bayad yung pinaka-reading doon. Donation lang. So, 3 araw ko siya pina-promo, no? Donation yon kasi yung mga makakalap na donation is ibibigay din namin sa Girl Scout of the Philippines, tapos sila naman ang magpapahatid ng tulong na ibigay ng mga nag-donate sa akin. So, ayan, sa mga hindi nakasubscribe sa akin or nakafollow sa page namin sa Facebook, I highly suggest doon kayo mag-follow kasi yung mga ganong klaseng reading or opportunity doon ko sasabihin. And mga free readings, etc. So, let's start. You do have here the Six of Mirrors. Oh, Virgo, nakikita natin dito, Six of Mirrors. Yung iba sa inyo, pagdating sa love, naka-move on ka na ha. Okay na, okay na, okay ka na. You are now the Queen of Mirrors. Ayan. Ayokong banggitin yung word dito, but it's a foul word kasi, which is the capital B. Yan, the B. And, eto yung nakikita natin energy mo ngayon. Parang wala kang pakialam ngayon sa person nakakonect mo pagdating sa love. Parang yung iba sa inyo may inis pa nga, may galit, or parang there are times na kinakausap mo yung sarili mo or bigla ka na lang nagsasalita, ay, visit siya, parang ganun. Or, ay, wala akong pakialam sa kanya, ganito, ganyan. And, you do have here the Ten of Rings, hometown. So, makita natin you're focusing on your family, on your home, on your, environment, yung mga nandiyan sa paligid mo. Nandito yung concentration mo ngayon. By the way, sorry nga pala. Hindi ko pa naayos ang aking place dito na pinagre-readingan. So, makontento ka na sa kung ano yung nakikita mo sa screen. Iyan lang yung kaya ko ipakita ngayon. Ayan. Kasi, nandito ako sa restaurant ngayon, waiting sa magpapa-personal reading ulit. Napakaswerte nung nakapagpa-reading sa akin ng mga nakaraan. Umabot ng yung isa, 3 oras ko siyang ni-reading. Lahat ng details sa kanyang astrology, binasa ko talaga. Diba? So, let's focus on the person na kakonect mo. Kaya kung ako sa inyo, mag-follow kayo doon sa aming page. And malapit na rin po palang matapos yung aking personal reading. Hindi po muna ako tatanggap. Yeah, you do have here the late bloomer, Knight of Rings. Ayan. So, nakikita natin dito, you are dealing with the person. I can see a child here. Alam mo, ngayon ko lang nakitaan ng parang energy na child itong person. I mean, itong card na to. So, you could be dealing with a person na may anak na, or could be a single mom, single dad, or kung may karelasyon, pwedeng may anak na. There's a child here. So, pwedeng itong person na to is, yeah, Cancer, Scorpio, Pisces. This is a person na nakikitaan natin ng infatuation or pagkagusto sa'yo, kaya lang may anak na siya. Ganon. And then you do have here the Six of Flutes, which is, ang picture dito is the butterfly. So, I feel like ito person na to, marami ring sign na nagpapakita sa kanya pagdating sa connection ninyo. Like, yung iba sa inyo, pwedeng mga songs or anything. It could be anything na nakakapagpaalala sa'yo. So, this could be an ex or a person in the past
And nakikita na, oh wow, 9 of Mirrors, nakikita natin na etong person na to is always crying, or alam mo yon, yung parang hindi lang siya nagpapakita or nagpapahalata, but there's a lot of tears here. Ayan, nakikita mo with the 9 of Mirrors. Sa tuwing naaalala ka niya na naiiyak siya or naluluha siya. And hindi, I mean, yung iba sa inyo, you're dealing with a person na hindi nagpapakita ng ganong klaseng emosyon, or hindi mo makikita sa kanya yung mga ganong iyakin siya. Hindi naman siya iyakin eh. Pero ikaw yung tipo ng tao na talagang iniyakan niya, pero hindi niya alam kung bakit kita iniiyakan, bakit ko to ginagawa. Kasi sa mga nakaraan, nag-isip siya, I mean sa mga ex niya, or sa mga naging karelasyon niya, or sa mga naging kakonect niya, whether may relationship or wala, basta naging importante or special sa buhay niya, inisip niya pero hindi niya iniyakan. Naalala niya pero as much as possible nagpaka-busy siya. Pero ikaw yung tipo ng tao na hindi niya alam kung bakit ako umiyak or lumuluha sa'yo. Especially when your person is alone, and you know, I don't know if you're dealing with this person na, I mean, pareho kami may eyeliner. Ganyan. So, I don't know if you're dealing with a person na may pagkaganon yung mata, or could be a person na mahilig magsuot ng eyeliner, or this could be you, yung winged eyeliner like this. Yan, kung marunong ka mag-makeup, you know, I'm sure nagigets naman ng iba kahit hindi marunong mag-makeup. If lang naman, high chance na yung reading na ito is for you. This is a message for you. But, if not, okay lang din kung hindi ka nakarelate sa part na yun. So, bottom of the deck is the Page of Rings. So, mahal ka niya. Pero, like, ang word dito is the Optimist, pero ang mas nababasa kong word is permission. So, parang ngayon, walang permission, or hindi pwede na itong person na ito ay makipag-connect sa'yo as of this moment, or i-present or i-offer sa'yo ang emotions or love na nararamdaman niya. So, walang permiso, hindi pwede. Ganun. Take only what resonates. Either ikaw yung nagbawal sa kanya, or may other people na nagiging dahilan kung bakit bawal, or could be there's a block, like nakablock ka, nakablock siya, you know. So there's this problem pagdating sa communication. Emosyon ninyo sa isa't isa. Anong emosyon ninyo sa isa't isa? Emosyon ninyo sa isa't isa ng person na ito. So emosyon ng person ninyo sa isa't isa, you do have here to make friends. So you could be friends with this person with the 3 of Lutes, and ito yung emotion mo para sa kanya. You feel like the caregiver, Queen of Lutes. You feel like this is a friend na parang mahal mo siya ngayon. Ang mas malinaw dito, mahal mo siya as a friend. Ganon. And you do have here the 5 of Mirrors. Yeah. Medyo nagbago na yung mga way of thinking mo, way ng pag-iisip mo, emosyon mo dito sa taong ito. So, sabi ko nga yung iba sa inyo naka-move on na. And you do have here the Paradise, and you're already happy, you're already contented kung nasaan ka. Kumbaga parang isang literal na paraiso, no? Minsan mo siyang na-miss dahil like a home, no? Yung person na to, komportable ka sa kanya, you know, there's this feeling na parang noon gusto mong umuwi, gusto mong balikan itong person na to, but now you are feeling that ay okay naman pala kung kahit wala tong person na to, nag-enjoy naman pala ako sa buhay ko, na-enjoy ko naman pala yung mga tao sa paligid ko, and that I am improving kahit wala itong person na to, so I'm okay, I'm alright, diba? So, na-realize mo sa sarili mo na parang, okay, minahal mo tong taong to, pero hindi siya yung tipo ng taong parang dapat pag-focusan mo ngayon. So, some of you, yung focus mo talaga is nasa sarili mo, nasa paligid mo, nasa mga tao sa paligid mo. Okay? So, emotions ng person na kakonect mo. By the way, sorry about the ingay. Sabi ko nga, nandito ako sa restaurant. So, medyo maingay talaga. So, emotions ng person na kakonect mo para sa'yo. You do have here the Page of Mirror, the Gossip. Okay.
Red flags is here. 3 of mirrors. Okay. Possession. Or possessive. 4 of reins. I don't like this energy. This is coming from the person. This is a third party situation, guys. Lalo na with the destiny. Ayan. Destiny. Alam ng person na ito na destiny siya sa'yo, or ikaw yung soulmate niya, or maybe even twin flame para sa iba. Kasi a lot of mirrors is coming from your person's side. So, nakikita natin kung paano niya nakikita yung pagkakapareho ninyo, yung mga chemistry ninyo, and maybe hindi niya yun napansin or nakita in the past. Kung nakita man niya, talagang yung dahilan kung bakit parang dapat siyang magpigil is yun yung mga napapansin niya or naging dahilan para hindi siya maging open sa'yo in the past. But there's a possessive person na nag-handle sa person na to. Sabi ko nga kanina, pwedeng may nagbo-block sa inyo, or there's a person na pwedeng nagko-control sa person na to, or siya yung nag-handle kung ano yung mga sasabihin niya, gagawin niya. Actually, kahit hindi sa'yo, kahit sa ibang tao, na nakaka-connect ng person mo, parang siya na yung, sabihin na natin, inaangkin niya talaga yung person mo. So, or your person in the past, hindi ko masabing person mo, but the person in the past, sabihin na natin ganun, inaangkin nitong taong to, and siya yung nagmamanipulate, and hindi makakilos or makagawa ng any actions, basta-basta itong person na to, kung hindi pahihintulutan or papayagan ng other person, nakakonect niya. Okay, nagigets mo ba yun? Kung walang kakonect yung person mo, this could not be your reading, kasi ang laki talaga ng energy ng connection dito, other parties, and maybe even marriage, relationship na may anak. There's a possibility. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? Okay, so in the near future, you do have here the Bachelor. Oh, this is you. Bachelor is like parang graduate ka na dyan. Ayaw mo na dito sa person na to. Or you feel like okay na, yung mga lesson na natutunan mo sa kanya is parang okay ka na doon. Or hindi mo na hinahanap-hanap. Like in the past, maybe you want this person to be single with the King of Loads. Nandun yung pag-focus mo in the past na parang, okay, gusto mo siya maging single, kahit single dad, single mom. Okay lang, I'm here. Parang gano'n, lagi ka nag-i-expect or lagi kang nandyan para sa taong to, and willing kang i-accept siya kahit sa kung ano yung mga responsibilities or kung ano yung mga meron siya, and that was you in the past. But in the future, nakikita natin, you do have here the 9 of Loads. So, this is a key, no? Dito sa picture, and the 2 of Mirrors is here. So, pwedeng, the 7 of Roses is also here. Drama ang sinasabi dito. So, in the future, I feel like some of you, if you're in a relationship, parang hindi ka rin, lalo na kung may anak kayo, parang okay lang din sa'yo maging single in the future. Like, maybe you are in a relationship na parang feeling mo, dala mo lahat. So, pwedeng nandun yung feeling na okay lang kahit maging single ako, parang hindi na ako nag-e-expect, ayoko na, parang ganun. And kasi nga, with the Bachelor, nandun na yung mga lessons na dapat mong matutunan, and then natutunan mo na yun, and hindi ka na para ipagtulakan yung sarili mo sa isang bagay na hindi naman nag-work out para sa'yo, or you feel like ikaw lang ng ikaw ang nagbibigay dito ng actions and etc. So, para sa'yo, ayoko na ng mga ganun kanyan. Kasi, nagawa mo naman na yung mga dapat mong gawain. Kung hindi pinahalagahan yon, kung hindi binalik sa'yo yung mga bagay na ginawa mo, hindi ka na ipagsiksikan ng sarili mo. So, this is yun na. 2 of Mirrors is here. Anytime you are willing na mag-create ng major decision sa buhay mo, kasi alam mo na yung mga decision mo sa buhay at ano yung mga dapat mong gawin sa buhay mo. And pagdating sa person na ito, you're still opening your heart, your space, whatever na meron ka ngayon sa buhay mo, ino-open mo sa person na to, pero hindi para ipagtulakan yung sarili mo, parang
sige, kung babalik ka, okay, fine. Pero gusto ko, babalik ka sa akin or dadating ka sa buhay ko na natutunan mo na rin yung mga lesson na dapat mo matutunan kasi ayoko na ako pa magtuturo sa'yo ng mga bagay na yan. Diba? Kasi parang enough with the drama. Parang, I have been through that. Parang ganun yung energy mo na parang pinagdaanan ko na yung mga drama na yan sa buhay ko. Ayoko na maulit. So, kung maulit lang din, babalik at maulit lang din, wag na lang. Parang ganun. Sige na, tapusin mo muna yung mga drama mo sa buhay, and then, etc. Pagdating sa person nito, in the near future, you do have here the keep it chill. So, yeah. At the bottom of the deck. And then you do have your 5 of roses. There's competition here. And, well, the 5 of roses, there's a lot of thorns. Final 2 is here. Okay. I can see Libra energy. 2 of lutes. Okay. May angel number 222 tayo. So, I don't know if it's always nagpapakita sa'yo. This could be a confirmation na itong reading na ito is for you. And, 444. So, 444 and 222 is the angel number. And, parang ano yun message sa'yo na you have to make a decision for now kung ano yung mga gusto mong magstay sa buhay mo. And also, message din to sa person mo. Actually, kung nanonood siya ngayon, if you're a cross-watcher, it's like also a message for you dun sa angel number na yun, na kailangan mong gumawa ng decision kung ano yung gusto mong mag-manifest sa buhay mo. Kasi, kung hindi ka gagawa ng desisyon, mag-i-stay ka sa isang bagay na hindi ka naman talaga happy, or this is not the life na nakikita mo yung sarili mo 4 years, 10 years from now, nakikita mo yung sarili mo na wala na dyan sa place na yan, you want changes, so yung changes kasi na yan, hindi yun nagsisimula sa kung kanino man, bagkos nagsisimula yun sa sarili mo. Although, kami mga tarot readers, astrologers, I wouldn't say na yung future, pag sinabi natin ito yung future, ito talaga yung mangyayari sa'yo. Kasi you can create your future Yung nangyayari sa atin ngayon is like a guidance lang naman. Kailangan, binibigyan ka lang ng guidance, so ikaw ang dapat gumawa ng action kung paano mo gagawain or paano mo i-handle yung future mo. 'Di ba? So, kung hindi maganda yung future, hindi maganda yung nangyayari dito, kailangan mo gumawa ng action sa present moment mo. So, in the future, nakikita natin yung person na to, there's a lot of pag-aaway, talo with the person na kakonect niya. Like what I've told you, pwedeng may another connection dito. And with the 2 of rings, nakakita tayo dito ng imbalance dito sa person na to. Like, kailangan talaga niyang gumawa ng decision, kung hindi, mararamdaman niya yung feeling na parang hindi kami match or hindi kami okay nitong taong to. And with the 2 of lutes, this is cheers is here. I want to clarify this. What's with the cheers? Oh. Cheers, and you do have here the 5 of lutes. Sorry, I'm the worst and I fuck up. So, ito yung pinaka nakalagay sa cake, and it is like there's a possibility na yung pag-aaway nila, siya at yung person niya, could lead into something like hiwalayan, or the end is here. As you can see dito sa picture, it's a person na may hawak na maleta. Paalis yan, paalis or going to other place, lalo na kung nagsasama sila. Wow, you know where the next destination, 3 of roses. So, makikita mo dito, there's an airplane. So, there's a possibility of pagta-travel mula dito sa person na to, kasi there's a connection na pwedeng mag-end siya into like complete ending na, to the point na, ayan, makikita mo dito, there's a scissor or gunting, pagka-cut off. I can see a home. So, a lot of changes ending pagdating sa home. And, lalo na if you're dealing with a person na may ka-live-in or may person na ka-connect, may ka-relasyon, that could lead into separation kasi sa matalas nilang pag-aaway. By this time, hindi na ikaw yung pinag-aawayan kasi maybe in the past, kayo or ikaw ang nagiging dahilan na pag-aaway nila,
or kasi yung person mo hindi pa nakaka-move on sa'yo, and then the other person can sense that, can feel that. And hindi nila pwedeng lokohin yung sarili nila sa isa't isa kasi alam nila kung ano yung totoo, ano yung nararamdaman ninyo or nararamdaman nila sa connection nilang dalawa. So, eventually that would be a problem, no? Pero in the future, there's a possibility ng pag-aaway, paghihiwalay na hindi naman ikaw ang dahilan, bagkos dahil talagang na-realize nila hindi talaga tayo magkasundo. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye. By the way, bago ko i-end itong video, feel free to like and subscribe, comment down below kahit po heart lang, sobrang na-appreciate ko yan, natutuwa ako, miss na miss ko yung mga comment ninyo guys. At saka yung page namin, i-follow ninyo, doon ako maglalagay kung kailan ako magpapa-reading ulit ng free reading or by donation ulit, it depends, okay? Basta dito sa aming restaurant yon, if I am available, doon ko ilalagay kung kailan ako magiging available, kailan ka pwede pumunta dito sa amin para mabigyan ka ng reading, okay? So, yeah. At saka malapit na mag-end yung aking personal reading, hanggat kaya mo pang makapagpa-schedule ngayon, do it, because next year it won't be available anymore itong aking personal reading. Okay, thank you for watching. I love you all and bye-bye. Bye-bye.